Hi guys! Good morning! Ayan, morning pa lang dito guys, mag-afternoon na. So, ngayon magluluto ako ng fried rice kasi late ngayon papasok yung aking asawa. So, bago siya papasok, magluluto muna ako para kakain na kami dito sa bahay. So, ang gagawin ko guys, gagawa ako ng fried rice kasi meron akong naiwang rice. Matigas kasi to guys, ewan ko itong klaseng rice na to. So, gawa ko ng rice. So, meron akong ditong chicken, and then mixed vegetables, and then lagyan ko ng egg na isa. Kasi nung isang araw kung gumawa ako ng fried rice na may egg, nagustuhan niya. So, gagawa ulit ako ng fried rice kasi meron pa kaming kanin dito. Ang tigas-tigas talaga tong kanin na to, ewan ko. Yung unang nabili ko naman hindi matigas, pero ito sobrang tigas talaga. So, hindi pala, siguro to pang fried rice lang to, hindi yung pang normal na pangkain. Kaya gagawin ko na lang siyang fried rice para makain. Ang tigas talaga. Ang dami ko pa namang biniling ganito. So, bago papasok si asawa sa trabaho, kakain muna kami. And then, ano pala guys, gustong sabihin sa inyo na di ba nung dumating na yung number ko, yung personal number ko dumating na, and then pagkatapos nung na-receive ko na yun, nag-book agad kami ng appointment dun sa tax office kasi kailangan kong mag-apply ng ID. So, nagpunta kami doon. After 1 week, nakatanggap ako ng message kasi tatanungin nila doon kung paano mo gusto matanggap yung decision, kung approve na or hindi pa. So, kung gusto mong by mail or by SMS. Sabi ko, SMS na lang mas madali. Kaya yun, SMS ang pinili ko. And then, nung Friday pa yun guys, nung araw na yung Miyerkules, nung Friday pa yun, nakatanggap ako ng message na ready na daw yung aking ID. Kaya lang dahil busy yung asawa ko, hindi kami makapunta doon sa tax office kasi nga may trabaho siya. Hindi pa ako marunong pumunta doon, kaya hindi ko pa na-pick up yung aking ID. So, dahil bukas, Thursday, day off niya. So, pupunta kami bukas doon para kunin yung aking ID. Ayan. So, pag okay na yung ID guys, pwede na akong mag-umpisa sa mag-apply ng mga iba-iba. Trabaho. Tapos, yun nga, nakapag-apply na rin pala ako ng guys, naka-enroll na ako dun sa school kasi mag-aaral ulit ako dun para sa lingwahe nila. Ganun kasi dito bago ka dito, kailangan mo pag-aralan yung lingwahe nila para mas madali kang maka-adapt sa society nila, tsaka mas madali kang makahanap ng trabaho. Pero namang mga trabaho dito na mapasukan na yung mga English lang. Pero parang mas malawak yung oportunidad mo pag yung marunong ka sa lingwahe nila. Kasi usually kasi dito parang mas pinipili nilang magsalita sa sarili nilang lingwahe kaysa sa English. Kaya yun, talagang importante talaga na pag-aralan mo yung language nila. Kaya ganun. So, tsaga-tsaga lang guys. At least tapos na yung personal number ko. Kasi pag wala kasi yung personal number mo dito guys, pag wala kang personal number dito, parang invisible ka dito sa Sweden. Pero pag may personal number ka, napakaraming benefits doon guys. Pagdating sa mga pag-apply sa bangko, health insurance, and sa school, at saka marami kang benefits na makukuha. Kaya yun ang pinaka-importante. So nilagay ko na yung onion guys, and then lutuin ko lang to, and then kakain kami, and then papasok na si asawa. And then yung pagkain pala niya, dati kasi ako yung nag-ready ng pagkain. Pero dahil busy ako kanina, nakausap ko yung tatay ko. So siya na lang muna yung nag-ready ng pagkain niya, yung baon niya. Sabi niya okay naman. Tapos may 2 egg pala ako dito. Ito yung breakfast ko sana kanina. Kaya lang ilang days na akong hindi nakakakain ng maayos sa umaga. So 2 bread lang kinakain ko. And then mamaya ito na lang yung kakainin ko. Siguro sa gabi ko na lang kainin yan kasi magluluto ako ng fried rice.
Ayan na guys. Luto na yung fried rice. Ito na siya. Luto na guys. And then, ilagay ko na lang pala yung ano. Ilagay ko na lang pala yung itlog dito. Pwede namin kainin to. Ganyan na lang pala siya. Para may decoration. So, yan. Simpleng kain namin. Yan. Lunch. Diba? So, let's eat. So, yun na nga guys. Umalis na si husband. So, ako na lang mag-isa dito sa bahay. So, nandito ako sa bintana kasi ang ganda ng weather ngayon. Kagabi, nakakatakot guys kasi ang lakas ng ulan kagabi. And then, super lakas ng ulan. Tapos yung, merong, ano to yun, yung dalagundong, yung thunderstorm. Ang lakas. So, na parang, nanginig din yung bahay sa lakas ng thunderstorm. Sobrang lakas ng ulan. Yun nga, kaninang umaga nung nagising kami, nakita namin sa post na parang binahaya ata doon sa city. So, kanina, nung pumunta ako sa pinto, meron akong, narinig. Kasi usually kasi dito, inaano na lang doon sa pinto yung mga mail. So, meron akong narinig. So, ito, may nakita ko doon na, na mail. Ayan. So, nung tiningnan ko, nakapangalan naman sa akin. So, hindi ko alam kung ano ito. Hindi ko alam kung ano to. Nakapangalan naman sa akin. O, ayan, Lenore. Nakapangalan sa akin. So, hindi ko alam kung ano to. Dalawa ito, guys. Isa ito, and then ito yung isa, nakapangalan sa akin. So, hindi ko alam kung ano to. Kaya pinicturan ko to. And then, sinend ko dun sa husband ko. Tinanong ko kung ano to. Kasi siya lang naman nakakaalam. Hindi ko alam kung saan ang galing to. Pero parang, hindi lang papel ito. Parang may matigas sa loob Hindi ko alam kung ano to talaga ito guys. Parang may matigas siya. O nakikita nyo parang, ewan ko talaga kung ano to. Parang dalawang stick na ganun. Ewan ko. Naguguluhan talaga ako. Ano kaya ito? So, mamaya ko na lang buksan kasi kahit nakapangalan sa akin, ay address ni husband to. Hindi ko alam kung ano to. So, antayin ko na lang si husband mamaya. Kasi mamayang gabi na siya uuwi guys. Late yung trabaho niya ngayon. Late siya pumasok. So, late din siya uuwi mamaya. So, antayin ko na lang siya. So, baka tulog na ako mamaya. Pagdating niya, so bukas na lang namin ito bubuksan. Pag nandyan na siya. Ayoko kasing buksan pag wala siya So, yun nga guys. Ewan ko talaga kung ano to kasi pangalawang na to na na-receive ko. Nung una, yung galing sa immigration, yung personal number ko. Eto, hindi ko alam. So, parang galing sa Stockholm ito, region of Stockholm. Hindi ko alam kung ano talaga to. So, yun guys. Bukas ko na ito malalaman kung ano to kasi natulog na ako pagdating ng asawa ko. So, that's it for the vlog. See you in my next vlog again. See you tomorrow. Bye!